Oh, ito. Yummy! Kasam lang ni. Gawa kayo ni Kuya. Diyan ka ni Kuya na lang. Hello, good morning, sunshine. Another update again sa Bob and Joe, but please don't forget to subscribe my channel. And now ay nilalakbay natin tong provincial road namin dito sa Ilocos Sur. Before, sabi nila barangay road, pero nung makita sa mapa, parte pala ito ng provincial road. At doon tayo papasok. Turn left, papunta dun sa barangay namin sa Pantar. And again, please don't forget to like and push that button now. Thank you so much. So we are now heading Pantar Road. Ito po yung road na nilalakbay ko nung bata pa lang ako. So it is a long and straight but not winding road. Pero malinis siya at saka very safe po na daanan. As you can see, dun sa mga sides niya ay kaunti lang po ang houses dahil po ito ay dati kasi forest ito, yung madaming mga puno, ganun. Hindi talaga siya for residential area. Na-convert lang na pwedeng magpatayo ng bahay during the year 2016. So yun po, hindi 1916. So dumami yung bahay. Dito naman sa part na ito ay mas priority nila yung farming. Kaya hindi sila nag-put up or nagpatayo ng bahay dito. Actually, dito sa part na ito ako natatakot nung bata pa lang ako. Kasi sabi nila, itong punong ito yung acacia na yan, sabi nila, kailangan mo talagang magbusina dito kasi nga may nakatira. Napakatapang kaya nung may-ari ng bahay na yun, yung nasa opposite niyan. Kasi dyan siya nagpatayo. Pero okay lang yun guys, dahil wala namang nakatira talaga. Dahil yung may-ari ay patay na, at saka yung nagbabantay dyan na sabi nila ay anak niya ay nasa abroad din, kaya wala talagang nag-stay. Kaya no need to fear. So ngayon ay papasok na tayo dito sa papunta sa amin. At ipapakita ko sa inyo yung way papasok dun sa bahay namin guys na hindi pa tapos, yung palagi kong pinupost. So ayun, yun yung part ng farm, tinuturo ko. At straight pa. Sige pa, driver. Ayan, malapit na tayo. Dun. Diyan, slow lang. Okay, so nandito na tayo sa bahay namin. Ayan hindi pa tapos pero okay lang. Tatapusin niya ni God. Ako slowly lang, may makakasalubong tayong kotse. Ayan guys, so stop muna tayo dito at hahanap tayo ng pwedeng pagparkingan. Hindi naman pwede doon. So, no choice. Sa harap talaga ng bahay namin. Okay. Ngayon guys, ay kumustahin naman natin ang farm. So dito, naglagay ulit sila ng dagdag na mga manok mula sa Amerika. So 2 months ago, nag-send ulit si Kuya Bob ng mga breeder. Actually, magaganda talaga yung quality ng mga manok nila. Hindi ko lang pwedeng sabihin at saka ayaw ko din namang i-tackle yung talagang breed nila kasi hindi yun yung expertise ko. So si Kuya Tomas, next time i-interviewin natin siya kasi siya yung nag-aalaga, siya yung nagpapatrolya, hindi. Siya yung nag-aalaga talaga. Siyang nakakakilala sa mga manok, alam niya kung paano pakainin, kung paano i-ready yung mga manok na to. So ang masasabi ko lang, talagang maangas guys. Ang gaganda talaga ng breed ng mga manok nila. So kasama ko si Gabi at saka si Sia at saka si Carmela, mama nila. Pupuntahan naman namin ngayon yung part na kung nasaan yung kambing. Ayan, so madadaanan natin dito tong Aratiles. Do you still remember during those kiddie moments? Yung inaakyat natin tong Aratiles na to, masarap yan guys, parang maliit lang siya na cherry.
Yung may mga maliliit na mga buto-buto na ganyan. Tapos pag pinisa mo ng ganyan, ay yummy, ang sarap. Very sweet. Okay, so Gabi. Hi, Gabi. Nakikita mo yan? Yan, oh, yung nasa likod mo. Yan, lemon yan. Yan. Okay, so nakita ni Sia. Lemon yun. So, yan, yung host na yan guys. Kasi dito, talagang ang ginagawa nila. So, ayan nga, Sunday ngayon kaya naglilinis sila. Then, Mondays, at saka twice talaga in a week na nagdidilig sila ng mga halaman. Then, daily na, ini-sprinkle na nila para naman ma-maintain yung freshness. At saka, syempre, yung ganda ng kulay ng mga ito. Ngayon kasi summer, kaya nahihirapang lumago yung mga dahon. Kasi summer na summer ngayon. Kasi actually, ang init ngayon. Pero, okay naman. Carry naman, guys. Ito, nakakuha kami ng mga bayabas. Parami na siyang bunga. Yeah, oo. Doon. Try nating pumunta doon dahil nandun yung mga kambing. Ay, ang po ng pikalbo. Hindi kitain. Adati. So, ito yung kung saan nanggagaling yung tubig. Bale, naglagay sila ng mga tubo dun sa gitna mismo ng farm. So, nandun, isa dun, at saka, so, isang faucet dun, at saka meron din dito na isa pa. Kasi kapag iisa lang, hindi niya kayang mag-sprinkle. Hindi niya kayang supplyan ng tubig yung buong farm. 800 square meters, no. Sorry guys, it's 8,000 square meters yung, lawak ng farm. Kaya masyadong malaki at kailangan talaga ng dagdag na faucet para sa patubig. Aside sa pagpapatubig, gamit yung motor, yung generator. So, heto na yung mga kambing natin ng mga me-me. Malalaki na sila guys, hindi na tulad ng dati na mga payatot. So, ayan, so ito yung kainan nila. Mas comfortable sila kapag ganyan kasi nakatayo. Kaysa naman sa nakakalat lang yung damo doon sa labas. Tsaka yan kasi mas okay ang ganyan. Kasi halimbawa hindi nila natapos, at least nandun lang yung dahon. Hindi yung nakakalat dun sa labas. At tsaka yung space na yan, dyan din sila naglalambiera na. So, syempre hindi lang sila nakastay dito sa bahay nila. Lumalabas din sila sa playground guys. To exercise, syempre parang tao din yan. So, check natin yung tubig. Madami pa namang tubig na nagsusupply para ma-hydrate yung katawan ng mga kambing natin. Kasi alam nyo naman ang mga animals, kailangan talaga nila ng tubig. Karamihan sa mga kambing dito ay mga babae. Nagpaparami sila ng mga alaga para pangkonsumo na din. At saka, pero pansamantala, magpaparami muna sila ng alaga. Yun lang muna yung pinaka focus nila. Saka na lang siguro yung consumption. At heto, natanaw ko na naman yung lemon. Last time, maraming bunga ito dahil nga December. So sa ibang bansa, tawag nila nasa winter season, pero dito walang winter season. Pero nagkakaroon sila ng madaming bunga during December. Dahil summer ngayon, kaya medyo nahihirapan sa pamumunga. Pero na-sprayhan na yan guys. Na-sprayhan na ng potassium para magkaroon ulit ng bulaklak. So sa malayo ang view, ito yung itsura ng lemon. Ibang ganda. So madaming foliage o maraming leaves, mas maraming bunga ang ilalabas niyan. So kayo nakikita nyo naman, may mga natira pang mga bunga. Malalaki to guys kasi ibang uri, magandang quality o magandang klase kasi seedless siya. So, hindi ka mahihirapan sa pagtanggal ng mga buto. Ipipigain mo lang ng ganyan, okay na. Tsaka, very juicy siya. You don't need to wait to become yellow. All you have to do is just press, feel it. Matatansya mo naman kung mayroong laman.
So as projected, dito nila i-build yung kanilang farmhouse dito sa side na to. But ayun ay ano lang guys, parang sa pantaha or parang idea na dito ilalagay. Si ate naman ang gusto niya dun sa part ng mga banana. Dun niya ilalagay yung farmhouse. Pero depende na yun sa kanila kung saan talaga mas okay at saka mas nagkakaroon ng magandang yung daloy ng hangin. Kasi napaka-importante rin kasi sa farmhouse yung hangin. Hindi porket nasa magandang place okay na. So dapat maganda rin yung ventilation. Anong kagandahan pag ang farmhouse ay nakalagay nasa gitna pero hindi naman maganda yung ventilation, di ba? Nahaharangan naman yung hangin. So, yun yung idea kung saan sila magpapatayo ng farmhouse nila. Santol. Santol nga kadatoy? Kasla, wahaan? One lychee dat. Lychee, dahil lychee. Kumain ka na man ulit. Ayan na yung gamon nga lemon. Man ay na yung lemon, adati kanyak. Ay, dito. Ay na yung lemon tayo nga may isa. Nabati dito ka. Mama! May lemon sila, oh. Halo, tita. Ay, lemon. Matay. Ito yung pasyarang dyan eh. Apantay dyan ti kalamansi. Mama, nasugat na kita mo. Ngayon ay tunguhin naman natin yung mga tanim na kalamansi. Itong mga tanim na kalamansing ito ay maganda yung pagkaka-maintain ng tubig sa kanilang mga katawan dahil nga gaya ng sinabi ko 2 times a week na nagpapatubig sila talaga yung they generously water the plant twice a week aside from daily sprinkling it. Tsaka guys, napaka-importante rin kasi nalagyan ng fertilizer ang mga to. So yung ginagawa nila, so nagpapatubig, then naglalagay din sila ng mga organic fertilizers. Mas maganda sa halaman yung organic, alam na natin yan. Tsaka safe pa yung kakain, syempre. Dahil free from chemical. Mas masarap pa rin kumain ng organic. Parang na-amaze yung mga bata sa Santola. So, bago natin marating yung mga kalamansi, ay duhat muna. Ito yung duhat, guys. Hindi sila matatangkad, maliliit lang. Sakto lang na kapag kumuha ka ng bunga ay abot kamay. Abot kamay. Hindi, hawak kamay. Abot kamay lang talaga, guys. Yun ang kagandahan ng duhat na to. And nakita ko na kung paano mamunga, kaya alam ko. Kaya nade-describe ko kung gaano kaganda at saka kung gaano karami ang ibinubunga nito. Okay, alright. Ayan na yung kalamansi. Sabi ko nga, dito sa Ilocos Sur, talagang gagamit ka ng hagdanan para maakyat tong mga kalamansi na to. Malalaki, matataas. At saka may dangla. Yung dangla, kung naalala nyo, yung sinabi ko last time, nandun pa yung dangla. Manguha na tayo ng mga bunga, guys. Eto, oh. Meron akong nakita. Kuhain natin. Ayun, nag-e-enjoy yung mag-iina pala. Nagpi-pictorials na sila dun sa puno ng duhat. Hi guys, enjoy! Ayan. So, dyan muna kayo at ako'y maglalamyer na muna. Papasyalan ko yung mga ibang puno natin para ma-check kung mayroon ng bunga ang mga ito. Enjoy! Magandang umaga guys. So,
Farm update tayo ngayon. Farm update. So napapasyalan natin yung mga puno dito na namunga na gaya ng kalamansi. Ito. Ano pa? Marami pa dito. Manguha tayo ng kalamansi. Manguha tayo ng kalamansi. Ayun. 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 Puntahan na lang natin yung mga manok. Mga manok. Ito yung mga manok natin. So may nag-iisang manok dito. Ayan. Hindi ko alam kung anong breed nito. Basta alam ko manok. Manok na panabong. So kung nakita nyo sa likod, nasa likod ko lahat yan. Mga breeder. Tsaka mga crossbreed. Ito yung nakikita ko sa Facebook na ina-update ng kapatid ko, yung makopa. Maliit lang siya, pero namumunga na. So, hanapin natin yung mga bunga guys, kasi maliliit lang talaga yung mga bunga nito. Pero ang kagandahan, kahit maliit lang na puno siya, hanggang sa ibaba ay mayroong bunga. Ayan. So, ayan. Bunch, hindi ka naaakyat. At saka ang kulay nito ay green. Ewan ko kung hinog na. Hindi pa siguro. Try ko nga kainin yung isa kasi parang hinog na siya. Hinog nga. Masarap. Ito na. So, ito. Kainin ko na yahak ko. Sarap. Baloy nun. Ah? Baka nagsulok na ito ni makupang mag-green. Meron na ring lemon. Ganito kalalaki yung lemon nito. Hindi siya yellow, pero malaki. Tapos ito ay seedless. Seedless siya. Saan ba ako titingin dyan? Mama! Alam mo na may toy. Kasam lang niya. Gawa kayo ni Kuya. Diyan ka pa ni Kuya na Oh! Wadal ko rin ito magkum. Ito magdamakita da. Darkum. Oh, ano maglaing ni Gabi mo? 1, 2, 3. O siya, kumita ka ti amot lang siya. Kumita ka dito ni Mami. Manok update. Kumustahin naman natin ang ating mga manok. Kung kumakain ba sila ng maayos. Ano naman yan? Pasikat mo tayo yung manok. Excuse me po, dadaan lang po ako. Okay lang po ba na dadaan lang ako sandlit?
So yung mga bayabas ay nilagyan na ng nilagyan na nila ng plastic para hindi masira kasi kinakain ng mga insekto. Pare, kumusta kan pare? Ang kamot lang mga kuha, mabisbisinan. Ang kamot lang nga mabisbisinan pare. Hindi gala. Inahing manok. Ay, Allah. Ay, Allah. Bakit ka dadutin po ang anak mo? Sipitan na ka, Gabi. Ice mo. Tuktukan na ta-ice mo. Iya, ano ka na? Tara na't lapitan natin yung mga kararating lang na panabong. Alam kong panabong yung nasa loob kasi walang anak. Ayun guys. Oh, hindi naman pwedeng kantahan ng inahing manok, kanina'y pumutak. Hindi ko naman pwedeng buksan kasi baka lumabas sila. Syempre ayokong magkaroon ng problema. Ayokong tatalon-talon dyan tsaka tatakbo-takbo para hulihin yung mga manok na yan. Ang lalakas pa naman. Okay, so for the last time, let's take a look sa mga panabong na nandito, sa mga manok na nandito. Ay, nakakamangha talaga guys. Ang gaganda talaga. So kapag gusto nyong pumasyal, you can come. Ako na yung mag-iimbita sa inyo. Joke. Pwede nyo rin silipin. Magpaalam lang tayo sa mga may-ari, sina Kuya Bob and Ate Jo. Kasi sila guys yung may-ari nito. Ako yung vloggeries. Ako lang yung vlogger. Ako yung nag-update. Ako yung pinsan nila. So dito nilalagay yung mga manok na pinapadala mula Amerika papunta dito sa Pilipinas. So dito nila inilalagay. So parang sweet. Live animals, handle it with care. So, ito ay dumaan talaga sa masusing inspection yan. Inspected, writer only. So, mayroon silang apat na box. So, legit, galing ibang bansa yung mga manok dito sa farm. Then, nag-i-import din sila ng mga itlog dahil nagko-crossbreed yung mga na-crossbreed ng mga manok. So, lahat yan. Wow! Wow! Lahat yan. Yeah? Maya, tatoy farm doon. Tapos kada i-upload ko. Dalawa niya. Dalawa.